Kumakalat ngayon online ang video ni Cavite Representative Kiko Barzaga nang direkta nitong tanungin si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi natuwa si Representative Janet Garin sa ginawang asal ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa plenaryo ng Kamara. Sa gitna ito ng katatapos lang na budget hearing ng DOJ para sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Bill. Sa video, makikitang nilapitan ni Barzaga si House Majority Leader Sandro Marcos para kamustahin ang kaso ng kanyang tito na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaagad namang pumagitna para awatin si Barzaga at tila sinubukang alisin ang cellphone ni Barzaga. Para kay Garin, hindi dapat ganito ang naging pagbati at nagpakita pa rin dapat ng paggalang ang bagitong mambabatas sa plenaryo ng Kamara. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Mo, Sandro Marcos. Sabi natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. And kanina nga, dyan na naman, nag-iingay siya. We understand if it's related to the budget being discussed or meron siyang advokasya. Kaya nga sabi ko, kung pwede ka namang mag-interpolate, pwede kang sumala sa budget deliberation kasi trabaho naman namin yun. Pinapabayaan na lang namin kung nag-iingay siya or whatever, may mga sinasabi siya, minsan mga foul words no, sa mga kasamahan. Pero kanina kasi, seryoso kami, no? Nagmamadali tayo. Alam nyo naman, kanina, alas 3 na kami nag-uwian. And ngayon, ang dami pang agencies na nakatambay, no? And we wanted the DOJ kasi tapos na yung Commission on Human Rights na. But then he was poking his phone on my face. So sabi ko, huwag kang ganyan. Kasi I don't think it's also nice, like, maski sino man, na ipopoke yung telepono sa mukha mo. Kasi nag-uusap ka rin ng iba o sino pang mga magtatanong, ano yung mga tatanungin questions. Yung iba na hindi makakatanong o pwede bang ito na lang yung magtanong. So yung mga ganong bagay, hindi siya dapat, parang you don't disrupt members of Congress who are working. Yan lang naman. Pero apologize naman siya, nag-apologize after. Sabi niya, sige na, sorry na. Tapos niyaw siya ng niyaw. I told him like, Kiko, pag okay lang kasi I can tolerate, pero pag nagtatrabaho ako, kulang na lang kasi sa oras. Give me the time and the flexibility to work. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Yung weirdo na congressman ng Dasmariñas, bata pang congressman, 26 years old lang yata yon, si Kiko Barzaga. Yung hindi natin alam kung anong drama, parang siraulo kanina. Nakikita niya na nagmi-meeting doon sa loob ng opisina ni Martin Romualdez. Nandun din siya sa pinto, sa labas. Siyempre hindi naman siya papasukin. Naghihintay lang, nandun sa labas, parang aso. Parang siraulo talaga itong si Kiko Barzaga. Itong Kiko Barzaga, bata pang congressman ito, no, nakukuha niya ngayon yung limelight. No, kasi sikat na sikat siya. Kaya lang sumisikat siya ngayon sa kawirduhan. Tapos, kanina, habang nagka-caucus doon sa opisina ni Martin Romualdez, nandun yung mga leaders kasi pag-uusapan na nga yung pagpapalit ng liderato. Hindi naman siya imbitado doon, hindi naman siya doon kasi hindi talaga siya pasukin doon. Kinakalaban niya ang speaker Nandun lang siya sa pinto, naghihintay sa labas. Nang hindi siya pinapasok, kumuha ng upuan. Yun, nakita niyo sa picture, naupo doon sa labas ng opisina ng speaker. Talk to us, Office Speaker, totoo po ba? Medyo mainit sa yung ulo niya Pero kakusapin ko ulit. And hopefully we might be able to get inside and have a personal heart-to-heart talk. Anong paliwanag? Anong paliwanag? Hindi, kasi may... Okay. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi ako makakapasok sa office ni Romualdez. And I said, that's fine, you're just doing your job. It's okay, but just please tell Martin Romualdez that... Sabi lang kay Martin Romualdez na nabaltaan kung gusto niya akong kausapin last week and I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Pero si incoming speaker, nakakausap niyo? Hindi ko pa nakakausap. I'd like to... Pero nandun ba siya sa loob Tumali mo ba ako yung incoming speaker? Umaasa pa rin kayo? Well, there's always hope.
So ang pake na nandito today, kaya kayo pumunta sa House Speaker para sana makiusap si So na mag-hi kay Martin and say, musta? Musta, congratulations, bye-bye na bye-bye, sorry. Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. Dapat daw papasukin siya kasi ano rin daw siya. Magko-contribute daw ng ideya niya tungkol sa pagpili ng speaker ng Kamara. Talagang weirdo rin, parang siraulo rin tong si Barsaga. Pero natutuwa siya diyan. Sabagay, nakukuha niya ang media, attention, yan yata yung habol niya eh. Yan yata yung habol niya. Alam nyo, okay naman sana itong ang mga pinaglalaban nito ni Barsaga na si Romualdez nga ay mapanagot din, maimbestigahan. Tama naman yun. Kaya lang, ang problema niya, pag tiningnan mo na yung background nito, nung eleksyon ng 2022, yung ama niya, yung yumaong Congressman Pidi Barsaga, Lenny yun. Habang nagsasalita sa stage, i-endorse si Lenny, umakyat ito. Pag akyat doon, sinabihan yung ama niya, kunin ko nga, patingin nga yung lista mo. Tapos, hindi man lang ginalang yung ama niya, matanda na yun Tapos, inanunsyo niya, bakit Lenny ito? Hindi Lenny, dapat Marcos. Kaya Marcos Duterte talaga siya. At ngayon, sa tingin natin na nag-aaway na ang Marcos at Duterte, parang Duterte ito. Duterte talaga ito. Kinakalaban niya si Vico Soto, kinakalaban niya si Lacson, kinakalaban niya si Senate President Soto. Lahat kinakalaban. Ngayon, dahil nga talaga mainit ang issue kay Martin Romualdez, di syempre, ang mga tao, talagang yung galit ng tao sa korupsyon, lalo na yung hindi nagpapaliwanag ang Kamara, sila Romualdez, sila Saldico, talagang ang tao galit na. Ngayon, umabot na sa punto na nag-resign na si Martin Romualdez. Kasi hindi na rin kayang proteksyonan kahit ni PBBM. Madadamay na. Nasisira na ang Kamara, nasisira na rin si PBBM. Naobliga na si Romualdez na mag-resign. Ngayon, syempre, tuwang-tuwa itong si Barsaga. Sabi niya, dahil siya raw ang naghamon kay Martin Romualdez, at nanalo daw siya, dapat siya daw ang gawing speaker. Sira ulo talaga. Tapos alam niya na nandun yung mga leaders ng Kamara ng iba-ibang political parties nagmi-meeting sa loob ng opisina ni Martin Romualdez. Pumunta rin doon. Kaya lang siyempre hinarang siya ng gwardiya doon sa may pinto. Dahil hindi siya pinapasok, kumuha ng upuan. Ayan, naupo. Nandiyan, kita niyo sa picture. Talagang parang siraulo rin itong si Barsaga. Parang siraulo rin ito. Siya daw ang dapat maging speaker. Kasi daw siya yung humamon sa speaker at natalo niya ang speaker. So dapat sa kanya yung pagiging speaker. Okay sana ang kabataan, Okay sana yung palaban ka bilang kabataan. Kaya lang, ito naman ang kabataan na palaban na weirdo naman, parang siraulo eh. Pero sabi niya, hindi naman daw siya siraulo. Hindi raw totoo yan. Maayos daw siya, matino daw siya. Ayaw natin dito kay Kiko Barsaga. Pero yan, kiniklaim niya na sa kanyang tagumpay daw yung nangyari na yan, na nag-resign si Martin Romualdez. Tuwang-tuwa siya. Para siyang nanalo sa loto. Kiniklaim niya yung kredito na kanya yun. Itong si Senate President Senate President Tito Soto, pinagtanggol niya ang kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kasi pinagtutulungan ngayon ng mga DDS, iniinsulto itong si Pasig City Mayor Vico Soto. Alam naman natin na si Pasig City Mayor Vico Soto, talagang nagsalita siya sa Kamara, sinabi niya na huwag magpapaloko, huwag maniniwala sa mga drama nitong mag-asawang Diskaya. Ano daw ito? Sanay daw yan sa pagsisinungaling at pambubudol. Kaya huwag daw pa luloko dito sa mag-asawang Diskaya. Ngayon, syempre, itong mga DDS, kinakampihan nila yung mga mag-asawang Diskaya eh. Kaya nga may kumakalat ang tawag na dito sa mga DDS daw, Diskaya diehard supporters, DDS. Ngayon, ang isang anggulo dito, ito namang congressman ng Dasmariñas, si Kiko Barsaga,
Ito, controversial din tong congressman na to. Bata pa to. Ilang taon ba nito? 26, 27. 26 lang ito nung nanalo na congressman. Anak kasi ito ng political dynasty dyan. Si dating congressman Pidik Barsaga. Kaya hindi natatalo yung Barsaga dyan. Kaya ito, ito namang Kiko Barsaga, kinakalaban niya sila Romualdez. Kinakalaban niya. Pero, ang sinasabi, paano nadamay si Vico Soto? Ang sabi ni Kiko Barsaga, nauunawaan niya daw si Mayor Vico Soto na hindi tinitira nito si Romualdez, si Diskaya lang ang tinitira ni Mayor Vico Soto. Dahil, tao daw ni Romualdez si Tito Soto. Ang Senate President daw ay tauhan lamang ni Speaker Martin Romualdez. Kaya dahil tauhan ni Romualdez si Tito Soto na tiyo, uncle naman ni Vico Soto, kaya naunawaan niya daw bakit hindi nagko-komentaryo si Pasig City Mayor Vico Soto kay Romualdez. Dahil nga ayaw niyang masaktan ang uncle niya na si Tito Soto. Siyempre, si Senate President Tito Soto, alam niya na nadadamay yung kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto dahil sa kanya. So pinagtanggol niya si Vico Soto, pinagtanggol ni Senate President Tito Soto. Sabi niya, huwag mo namang idamay ang aking godson, huwag mo namang idamay ang aking pamangkin dahil lang gusto mong i-promote ang sarili mo. Yun ang comment ni Tito Soto kay Kiko Barsaga. Sabi ni Tito Soto, kaibigan ko naman lahat. Kaibigan niya daw si Laila de Lima, kaibigan niya si Albi Benitez, si Toby Chanco, hindi daw siya tao o under ni Romualdez. Kaya mag-research daw muna si Kiko Barsaga. At saka ang nag-iimbestiga daw diyan tungkol sa mga flood control, hindi naman siya. Senate Blue Ribbon Committee na ang head ay si Ping Lacson. Kaya mag-research daw muna itong si Kiko Barsaga at wag daw idadamay ang kanyang pamangkin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.